Binunyag ni Senador Jinggoy Estrada na nasa 80 sasakyan ng pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Malayo sa sinabi nitong 28 lamang. Samantala, gusto namang repasuhin ng mga senador ang umunoy ilang items na magkakapareho sa 2026 budget. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. Nasa 80 sasakyan daw ang pagmamay-ari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya at kanilang mga kumpanya. Base yan sa impormasyon na hawak ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. At mula raw sa 80, nasa mahigit kumulang 40 daw dito ay luxury o mamahaling sasakyan. Sa plenaryo kahapon, pinakita ni Estrada ang listahan. From the LTO records, Mr. President, there are 63 vehicles, luxury and mainstream brands. Kasama po dyan yung mga binanggit ni Sara Diskaya kahapon sa hearing na Rolls-Royce, Kulinan, Bentley Bentayga, 2 GMC Yukon Denali, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Wagon, G63, Range Rover Evoque. May 3 rin siyang binanggit kahapon, yung Range Rover Defender, Cadillac Escalade at Mercedes-Benz Maybach na wala po sa records ng LTO. Sinubukang kuhanin ng PTV News ang panig ng mga Diskaya sa isiniwalat ni Estrada, subalit hindi muna sila nagbigay ng pahayag. Aminado si Estrada, nakakagulat ang mga datos na ito. Nakakalulang yaman po ito, Ginoong Pangulo. Kung doon sa 28 luxury cars na inamin ni Sara na pag-aari nila ay halos hindi ako makapaniwala, wala pa pala yun sa kalahati ang kabuang bilang ng kanilang mga sasakyan. Mr. President, this is totally outrageous. Matatandaang sa nakalipas na pagdinig, isa rin ito sa inungkat ng mga senador, pero tila hindi nagtutugma ang numero pagdating sa dami ng luxury cars. Ang balita ko, doon sa interview mo, binili mo yung isang Rolls-Royce dahil nagandahan ka sa payong. Ilan yan? 20 ka mo? 28? 28, opo. Sino dealer? Dito, local? Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises, tsaka yung isa Auto Art. You bought that from the taxpayers' money? No po. Huwag na tayo maglokohan dito. Si Senate Minority Leader Tito Soto nais ding ipatawag ang asawa ni Sara Diskaya sa susunod na hearing. Sabi ko, isumpi na. Dapat tumatay dyan. Hindi pwedeng si Sara lang. Dapat yung si Curly. So malaman paano naging Curly yung Pacifico eh. Sa budget briefing naman kahapon, nang humarap ang economic managers, napansin ng mga senador ang tila ilang items sa budget na magkakaparehas o duplication. Kaya gusto itong repasuhin ng ilang senador. The same project na sa GAAD 2025, the same project in sa NEP 2026. Yan, the same. In 2025, construction of flood mitigation structure, Agoa River. Ang nangyayari kasi, dinadala dito na lumalampas sa scrutiny ninyo. Dapat mag-scrutinize pa kayo ng maigi kasi very obvious naman to eh. Diba? Hindi siya clerical error, sinasadya itong ganitong panloloko ilagay sa NEP. Red flag po ito eh. We are willing to amend and delete all these similarly parang costed projects. Kasi yung huling bilang namin, yung 100 items, 373 items na tigwa 100 million, that's already 37.3 billion. So as of our initial count, nasa mga 50 billion pesos na yung pare-pareho, yung red flag. Hinimok naman ni Senate President Chis Escudero ang Malacanang na gumawa ng negative list ng mga infrastructure projects na hindi maaaring ponduhan sa ilalim ng 2026 budget. Ani Escudero, babahan ng mga walang kwentang proyekto kung hindi idedetalye kung ano ang mga dapat ipagbawal na proyekto. Daniel Manalasta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.